Guys. Our next stop dito sa Delicious Restaurant. Diba? Siguro depende rin yun sa taste buds mo at kung may na-order ka ba na something extravagant na bigla ka na lang na-shock na, uy, yummy. For the last part, honest recommendation, tatanungin ko sila isa-isa. Shanghai Toasted Siopaw. Pusit na tagta 10 pesos. So ang nanalo guys ay... Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Joel and for today's video, punta tayo guys ng Binondo, Japan. Hindi makaget over sa Japan. Anyway, today is a Saturday, February 28 and makakasama natin yung mga kaibigan ko. Wait lang. Ito na yung elevator. Okay, dito na tayo guys. At tayo lang sa elevator. Actually, pinag-isipan ko talaga kagabi kung itutuloy ko na mag-vlog and pinupush nila ako na mag-vlog. Wait lang, ba't bumukas ulit? Ayan. Ako lang dapat mag-isa dito para makapagsalita ako. Ayan. And iniisip ko kung ipupush ko talaga na mag-vlog. Sabi nila, much better daw, di ba? Para mas maraming mai-content. Eh, sa akin talaga, sa totoo lang, challenging siya. Kasi isang beses pa lang ako nakapag-vlog ng maraming tao. Eh, ngayon, alam ko, Binondo, napakadaming tao. Lalo na, ang daming trending na mga kainan doon. So, tatry ko lang talaga, guys, ha? So, please bear with me. Tapos ngayon susunduin ko lang sila, magkokotse. Tapos yun, punta tayo ng Binondo. And right now, it's almost 4 p.m. Ang biyahe siguro, mga 45 minutes from our location. And sana hindi rin late yung 5 p.m., no? Sa end ng video pala guys, tatanungin ko yung mga friends ko after namin kumain sa iba-ibang kainan doon kung ano yung pinaka-best recommended na food nila na dapat or must try sa Binondo. Kasi guys, 8 kaming pupunta doon. So, iba-ibang taste buds yun. Walang bias, in short, diba? So, ito yung aking mga kasama. Nice one! Ready na kayo, mga Mima? Yes! Okay. Let's go na. Ang hirap mag-introduction. Grabe. Ito yung Binondo Church. Ayan. So ito guys yung magiging natin, starting point. Pag nakaharap ka sa Binondo Church, kakahanan ka dito, okay? Itong Binondo, it's the oldest Chinatown dito sa Earth. 15th century pa lang. Meron ng Chinese settlement dito, mga Chinese merchants, ganon. Kaya yung mga food, yung culture talaga nag-evolve, di ba? So yun, marami tayong matatry. So from here, nilalakad ko lang guys yung gilid ng church. Yan. So pagpasok pa lang doon, no, sa kanan ng Binondo Church, makita nyo na guys agad ang Engbitin. Grabe, daming tao. Sa Binondo Bites. Okay guys, nandito tayo sa ating first stop, the original Shanghai Fried Siopaw. And ito ay nasa, ayan yung address, 828 Hongpin Street since 1985. Thank you. Ilan yung order nyo? Tig-isa. Okay. Stop. Video natin. So ito guys ang fried siopaw. Yan, so sa loob niya may mga leeks, tapos mabango. Sa kape. Sa kape? Ang hirap mag-video. Oh. Ano? Oh. Look lang. Ilalabang ko to dun sa ano. Yung sa Guys, masarap. Alam mo, para sa akin yung kanya distinct sa kanya sa mga ibang fried siopaw, no? Hindi siya mamantika. Tapos sobrang fresh ng lasa nung laman sa loob, pati yung nagpapa-fresh din yung leeks. Tapos di siya maalat, no? Hindi rin siya matamis, no? Masarap. Quality. Hindi na rin kailangan ng sauce. Sabi nga ni Ate Jenny. Pagkabili mo sa kanya, mainit na mainit siya talaga.
Yummy. Sarap. Hindi ko alam kung ano yung pinipilahan nila. Let's check. Para saan kaya yung pila to? Mapupusit ka na. Oh, sige. Pusitan. So, yan siya, guys. Yung natin kung matatry natin yun, ha? Haba ng pila, eh. Grabe. So, try muna natin to guys. Pusit. Inihaw na pusit. Stop number to guys. Inihaw na pusit. Ito pinili ko kasi para siya yung ulo. Ayun. Tsaka ito daw yung malambot. Tayo magkano to? Sorry. Ito po 20. Okay, sige. 20 pesos. Ito sa akin, tayo. 10 po. Ayan na nagpapasarap dito sa pusit na to guys. Ito. Isang damakmak na sibuyas. Yummy. Let's try the... Ay, hindi mainit. Ah, patay. Umapong. Okay lang. Medyo makunat. Nga, Jom? Ba't makunat? Ano talaga yan? Ganun ba yun? So guys. Sarap. Fresh na fresh yung lasa. Masaya yung sibuyas. Wait lang. It's it. Nakakapambayad eh. May 10 po, may 50, 25. Yung pusit lang, di ako masyado kasi kumakain ng pusit. Kaya ano, sabi ko bakit makunat? Sabi nila makunat naman daw talaga eh. Guys, for our third stop, kakaliwa tayo from here. So pag nakita niyo yung Chuan Key, kaliwa kayo dito guys, sa straight na lang. So doon tayo guys galing kanina. Yung dulo niyan yung Chuan Key. Yan. Diretso lang, no? Tapos, makikita kayong eskinita. Ang ganito. Yan. Wala ko mapalatandaan sa kanya. Ayan, eskinita. Tapos dito yung susunod natin kakainin. Ito na siya guys, ang ating third stop. Ang New Poheng Fresh Lumpia. So guys. Lagyan mo. So yung regular is 110 pesos. Meron din sila iba guys. Kiampong rice, 55. Ang swagisado. Parang sarap. Laki niya guys. Sobrang bigat. Ayan. Tapos yung sauce niya sticky. Kung nakikita niyo ako kasi dito ko lang nadikit yung yung camera. Pero, here we go. Ha? Sarap yun. Masarap. Siyempre, kayo muna. May tissue ka, wala. Ito na naman ma-explain yung mga pagkain, pero masarap to. No? Ang harap. Masarap. Mami, masarap ano? Hindi siya yung ano. One more bite para ma-explain ko yung lasa niya, guys. Kasi yung loob niya, meron siyang, ayan, punong-puno. Tapos meron siyang parang malulutong na part. Ano kaya yung malulutong na part yun? Ubod? Hindi, may mga parang bilog-bilog na malulutong. Parang ubod eh. Hindi, ayun yung mga black. Ito. Oh. Super good. Yummy. Meron siyang tofu. Tapos parang siyang nagisa rin. Hindi ko alam kung nagisa ba or ano, pero malinamnam, tas manamis-namis yung mga gulay. So kahit mukha siyang malaking ganito guys, kahit malaki siya talaga, parang feeling ko maubos ko siya. Hindi siya yung typical na na lumpiang gulay, na fresh lumpiang gulay. Kasi yung mismong mga gulay malasa. Hindi ko alam kung ano nilagay. Tapos magdala kayo ng t-shirt tsaka wipe kasi magiging ganito kamay. Unbelievable. Tayo para mas maliwanag.
Ah, may sugar talaga. Yun pala yung nakakagat kami. Ang sarap, di ba, no? Ang galing. Sabi nila, yung malutong na part daw, parang sugar daw. So, yun. Pero hindi siya exaggerated na sobrang tamis. Pero nakaka-add siya ng texture. Kaya naging kakaiba yung lumpiang gulay. Masarap, guys. Ito, masasabi ko talagang worth the try. May silang. May singa lang talaga. Pero ang sarap, ano? Yung ano pala, guys, yung fresh lumpia. Di ba? Masarap siya talaga, ha? Pero sa bandang dulo, mas lalong tumamis, ano? O, doon. Hindi, parang doon. Oh, parang doon naipon, guys, yung ano, yung parang yung sugar. Hindi, kasi yung gamit nila sugar is muscovado. That's why, maano siya. Mabuhangin. So, healthy yun. Kahit matamis siya, healthy siya. Guys, diba, galing tayo doon sa may Eskinita. Kaya diniretso lang natin to. Balik tayo dito sa Chuanqi. Okay. Going to our fourth stop. Actually, diretso lang pala siya, guys. Ayan. So, yung street na pinanggalingan kanina, dyan, diretso lang dito, ha? Bukas pa? Bukas pa naman, ano? Perfect. So, guys, nandito na tayo sa ating next stop, ang Yossi ba? Yossi Cafe. Dongbei Dumpling. Akala namin masasaran kami, guys. Pero umabot tayo. So, ito na, guys, yung ating Kuchay dumpling. Kuchay, masarap. Yeah. Yung gulay. Meron po. Tapos 200 pesos, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 pieces. Tapos makapal. Yeah. Siya, guys. Makapal yung kanyang balat. Tapos ito, Kuchay dumpling. Meron siyang 14 pieces, 200 pesos. Let's try. Mainit siya, guys, sobra. Madilim nga lang dito. Hindi kita. Here we go. Parang lasa. May lasa rin siyang pork. May pork. Okay. Mami, Dapat patay-patay yung kain natin. ang sarap. Wala maglalamangan, wala magugulang. Okay po, mami. Kuha pa. Tama. Apat nga kami ni Ellie. Yan, pwede mag-apat. Pwede mag-apat. Ito na, pangatlo ka na to. Haba pa. Ayoko na. Hindi pwede. Talo na ako. Dalawa pa lang ikaw. Busog na ako. Pwede. Oh my God. May isa pa. Guys, yun ang advantage din naman kapag group kayo, no? Pag bumili kayo ng food, hindi nyo na kailangang order ng solo-solo or katulad nito, 14 pieces, sobrang sulit. Tapos ang dami nating makakakain. Ay, sorry po. Okay, kailangan ko yung dangan. Excuse me. Ito yung pangatlo ko. Same thing. Hindi siya maalat. Hindi sobrang flavor. Pero ang distinct sa kanya, ang kapal ng balat niya. Pero masarap yung mismong wrapping niya. Guys, sa sobrang sikat ng Dongbei Dumpling, nakita namin sa Ira. Say hi kami sa Ira. Hi! Siya sa mga friends namin, guys, ha? From From Marikina City. The beautiful. Kamusta ka naman? Kamusta naman kayo? Hindi na kailangan pupunta ng Marikina. Eh kasi nga, busy. Tsaka vlogger na tayo ngayon. Bye-bye. Sige na. Bye-bye. 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 Ingat. Kayo na lang kahit saan tayo mapunta. Kain pa? Or the guard ka na? Tara na, guys, punta na tayo sa ating next stop. Abusog. Lagi ko ito. Grabe yung Chuanqi, guys, yung naubusan ng pila. Ayan, grabe. Hindi ko ma-zoom, eh. 10,000 steps na. Ganda na rin, guys, ng Binondo paggabi.
Yung mga ilaw pala yung mga kanilang tawag dito. Lantern? Chinese lantern? Very vibrant Binondo. Grabe yung pila din guys dito sa dito sa may bandang BDO. Ayan. Sa pinipilahan, I think that's Lord's Toast Bakery. And andun din ang Eng Bitin and Mr. Ub. Siguro nasa sa inyo na lang kung willing kayong pumila, kung may time. So dito tayo sa ating next stop, ang Sengkong Tea. So guys, napadaan lang kami dito kanina. Tapos nakaka-attract yung sinauhaw na kami. Ayan siya. So parang milk tea, no? Tapos may twist. Ayan guys, nasa ibabaw ng milk tea, parang dumplings. Ayan, sakto sa nauuhaw. So yan, tapos meron sila ditong outside seating. Let's go! Ito pala guys yung kanilang dumpling. Inusan pa nila ate para sa amin. No? Guys, dumating na natin yung una nating order. Ang oolong and lime tea together. So, ang ganito packaging na guys. Para siyang isang cup pero dalawa yung nakalagay. Ayan. Diba? Galing. Tapos guys, ito na isa. Ang sarap. Walang biro. Sobrang refreshing. Yung tea mismo masarap. So, try ko muna yung ulong ha. Di ba sabi mo nakilala na tayo? Oh, Sisip tayo sa way. ito pa isa. Dalawa rin na. Lime. Ang cute ng baso. Super refreshing. Ano, hindi naka-record? So guys, dumating din yung isa nating order. Ito, matcha and chocolate. Chocolate. So try natin. Sa LA, paano mo? Masarap ng chocolate guys. Hindi rin sobrang tamis pero milky chocolate yung taste. And let's try the matcha. Picture tas Guys, ang refreshing ng mga drinks nila. Walang biro. Yung matcha nila, light matcha taste, no? Pero malalasa mong yung tsaa talaga siya. Tapos may creaminess din. Must try. Tapos itong bundle na to is 150 pesos. Guys, dumating na yung order natin na bundle. So meron siyang ang tea. Green tea ba to? Yeah. Ulong tea with some dumplings dun sa taas. Ito siya guys, pag malapitan. Kit ng kanilang packaging. Oops. plastic po ba ako? Opo. Plastic? God, ba't nagkakaganon yung camera ko? Yan siya guys. Yan siya. Yan, sobrang hinihintay na nila tayo guys, no? Kasi gusto nilang tikman. Kaso kailangan pa natin pakita sa inyo. And then this one guys, 249 pesos. So may 9 pieces siyang dumpling and then napakasarap na ulong tea. Let's go. Tara na, kain na. Hati-hati kaming lahat. Pwede mas siguro mag-chopstick na. Sarap. Tapos ang pang-prito. Subukan mo siya. Kasi di ba Try this out. ang bahita sa atin? Parang lasang pizza. Masarap. Sarap siya guys. Hindi rin siya salty. Tapos flavorful yung nasa loob niya. Hindi ganun karami yung yung meat sa loob, pero masarap. Ayun nga, yung presentation niya, very trendy. Kanina guys, maraming tao dito, hindi nawawalan guys. Tapos nung lalakad kami, bigla na lang kaming nakatsempo na walang tao. Natatanggal pala siya. Ayun guys. Kaya natatanggal naman pala siya. Tinulungan tayo ni ate kasi nakita niyo tayo para nahihirapan tayo. Anyway, guys, sobrang masarap yung kanilang tea. As in, kahit ano yung from matcha, dun sa ulong tea, yung lime, sobrang refreshing. So, for me, it's worth it. And it's 249 pesos pag nakabundle dun sa mga dumpling. So, yung kanina natin in-order na may dalawang flavor na nasa around 130 to 150 pesos. Pero dalawang flavor per cup. Okay. Sulit. Okay, refreshing. Isang lasam yung tsaka. Anyway, hanap pa tayo na pwedeng puntahan. Saan tayo pupunta?
Yan, hanap lang tayo guys. Let's go! So guys, we're heading to our next stop and time check, it's 8 p.m. So actually 7:53 p.m. Okay, ito guys ang situation ngayon sa Binondo. Ay, harap natin yung camera. So guys, for our next stop, tatry naman natin guys ang Mochi Puff. Kasi kanina napakadaming pila, pero ngayon na-tsempohan ulit natin na wala na halos pila. Mochi Puff, right of choice. So mochi siya guys, tapos meron siyang, may laman siyang ice cream sa loob. Check muna natin pag binibidyo ni ate. Pagka ginagawa ni ate. Ay, kaso walang bumibili guys. Ano siya gawin? Mochi, then nilalagyan nila ng ice cream. And then, yan, pili ka ng mango. Yan, may other fruits option. May other options din. Yan, so, ito mango and hindi ko sure kung ano yung isa. Pero yan, ganun siya guys gawin. Yan. Diba? Alright. Options here. Yan yung mga dito. Siya guys. And this one is 100 pesos. Hmm? Sarap. Ito guys. Ice cream ba siya? Yung sa loob? Hindi. Kasi parang siya hindi pure ice cream. May pagka-cream cheese pa nga yung lasa. Ganun ba? Oh yeah, ito pala yung order natin guys. Yeah. Mango pomelo. Tapos nakaka-balance sa kanya yung matamis na mango, tapos yung isa, hindi ko na lang. Cheesy cream. Hindi. Ito, yung kulay, kulay red. So yun guys, walking na tayo, papunta dun sa may Binondo Church. Pero magta-try pa rin tayo na pwedeng kainin, no? Tapos di ko na na-video guys. Pero buti may natira. So ito guys yung mochi. Yan. So ang laman nito guys, matamis na mango, tapos meron ding mga hiwa-hiwa ng ng suha. Suha, kung narinig niya maingay. And then, yung cream niya, kala ko siya ice cream, yung pala, para siyang ice cream cheese, ganun. So para siyang may pagka-ice cream na may pagka-cream cheese. Tapos, dinip siya dun sa parang kulay brown na nag-a-add ng konting crunch. And then yung mochi, medyo manipis lang siya. Ayun, pero so far, ang sarap. Sarap ng combination. Hindi ko na sila binigyan eh. Ayun. Must try guys. This one is for 100 pesos. Guys, our next stop dito sa Delicious Restaurant. Tara. Okay. So guys, dito pala sa sa second floor aircon. So, mas okay dito guys. So ito guys ang mga order natin. Pancit chami. That's for 270 pesos and that is small size. Next we have fried spare ribs. Ayan siya, 360 pesos. Then we have whole fried chicken. That's 600 pesos. We have bihon gisado. This one, check natin, 340 pesos. Then ampalaya con carne, 330 pesos. And then we have Hoto Thai soup, large. That's for 280 pesos. And lastly, we have special fried rice, large. This one is for 400 pesos. Alright guys, kain tayo. Guys, ito yung kanilang fried spare ribs. Super garlicky guys. Super fried. Tapos,
Masarap. Masarap to. Hindi rin siya maalat. Tapos next try natin yung kanilang fried chicken. Cheers. Yung fried chicken nila guys na medyo ano lang. Para siyang dark o ganito talaga. Pero hindi, may part na parang sunog pero baka ganito talaga siya. Yung chicken, yung Okay. chicken and pork. Right. Tapos pala yung fried chicken, meron sa sauce na ganito guys. One. Oh. Ako yung parehas, no? Sa iba, The fried chicken guys, hindi siya maalat. pati yung chicken. Tapos very Chinese sa Chinese. Ang lasa. Pero masarap pa rin. Tabo. Inom. Wait lang. Ayun, nagsasara na lang bigla eh. Pagka nagkagano kami Oo. Nanibago na kayo medyo kumote. Chinese style fried chicken na hindi maalat guys. Parang ang Good sa smell. isang sandok, kalahati lang na ilagay. Then next we'll try pancit bihon. Alam mo doon pag soft drinks pa. So guys, yung pancit bihon nila, actually hindi ko alam kung ano itong mga to. May mga bitak-bitak na ganyan kalaki. Dapat natin bet soft. Pero tignan natin para malaman natin syempre. Hindi ko kaya eh. Pahintahin ako sa Para siyang Chinese sausage. Ganun. Hindi ko nga alam tawag. Pero hindi ganito. That's right. Bilaman sa atin ba? Wala ko sinakakain. Bakit na wala yung isa na Masarap yung bihon. Hindi for me, Madami na tayo na kung iisipin mo yung bihon ng I'd say Pinoy style, di ba pag yung normal natin nagiging bihon, yung may mga kasamang chicken, tas maraming gulay, iba to guys, kasi hindi siya magulay, tapos more on sa noodles siya, pero yung quality ng noodles niya masarap. Al dente, makunat-kunat. Tapos hindi rin siya maalat guys, kahit dark yung kulay niya. And another thing pala, yung serving sizes dito sa Delicious, kahit small yung in-order namin, like for example sa pancit and yung pancit chami, ang dami pa rin guys. So kung mag-Binondo food trip kayo, kami group of 8 kami, di ba? Mukhang kasyang-kasya na to. Anyway, try naman natin ngayon guys yung pancit chami. Harap natin sa camera ha. Eto siya guys. There you go. Ito ba? Ganun naman. isang ganyan lang. Ganun din siya guys, may mga bitak-bitak din siya na ganun. Lang naman ang jower pa. Pag tinignan mo mukha siyang patatas. Pero, lasa talaga siyang sausage. Chinese style sausage. No? So, very generous serving. Okay? Masarap yung flavor, may konting tamis. Pero guys, medyo na ano siya. Medyo napaalat ng slight. Pero still not bad. Tapos may mga atay doon na gano'n. Next. Dire-diretso na to guys. Try natin naman guys, yung kanilang fried rice. Yung fried rice nila guys, ano lang, ito, maputi. I don't know. May natin. Ayun, sarap pa rin ng chicken na. Ay, ang sarap ng fried rice. Ang simple lang ng fried rice nila, no? Hindi maalat. Tingnan mo, ano yung... Parang wala rin siyang toyo. So, nagko-complement siya sa mga food nila. So far, so good. Pero guys, ito yung nabetan ko. Yung hot totay soup. Yung hot totay soup guys, para siyang nilaga. Pero meron siyang mga seafood. Tapos meron din siyang atay. Atay. Ano pa ba meron dito? May puso. Kasi, Pati na ilong ko. chicken. Halo-halo guys. Pero ang daming gulay. Ayan, oh. Ito, ano ba ito? Fish? Kasi nga. Chicken Yan siya guys, ha. Tapos clear lang yung kanyang soup. Yan, oh. Clear soup. Pakita mo sa camera. Oh my God, itong mga food. Natin. Nabetan ko siya guys kasi ano, after mo kainin lahat ng iba-ibang lasa, no? Na medyo mamantika. Iba rin. Siyempre, merong pork, merong ano, pancit, di ba? May mga mantika. Bigla kang iinom ng ganitong soup. Nakakaano siya. Basta nakaka-refresh. Oh. Ayun. Ay, healthy. Busog na ako.
Diyan ang masasabi mo sa food. Masarap, hindi masyadong mabetchin. Ngayon na lang guys. Guys, overall, dito sa Delicious Restaurant, para sa akin ha, siguro for me, it's 7 to 7.5 out of 10. Tapos siguro nasabi kong 7 to 7.5 kasi siguro depende rin yun sa taste buds mo or kung may na-order ka ba na something extravagant na bigla ka na lang na shock na, uy, yummy. Alam mo ganun, talap. So so far kasi wala akong nakain ganun. So yun lang yung sarili kong rating guys. Pero overall, goods na goods guys kasi marami serving tapos hindi rin kamahalan. And for me, yung best food na na-try ko so far is yung kanilang fried spare ribs. Garlicky, tapos walang anggo yung baboy. Kung alam nyo guys yung anggo yun. Tapos yun, sabi kanina John, hindi daw masyado, parang hindi daw mabetchin. Pero we'll see. Kasi di ba may makakainan tayo mabetchin, mga Chinese food minsan yung parang pagkatapos mo kumain, nabibetchin ka. Parang ka biglaan antokin, tapos matutuyo ka ng, parang ka natutuyo ng lalamunan. Anyway, yun guys. Pag napunta kayo ng Binondo, you may also consider Delicious Restaurant. Mamaya guys, tatanungin ko yung mga kasama natin, no? Kung ano yung best recommended food na nakain nila so far. So, that way magkaroon tayo guys ng honest review or honest recommendation. So, pagkasama-samahin natin yung mga sagot nila. Tapos, from there, malalaman natin kung ano talaga yung must try dito sa Binondo na very honest. For our last stop, nandito tayo ngayon sa 1919 Grand Cafe. Ito siya guys. Super ganda and stand out siya guys dito sa Binondo. Dito kami guys nag-decide mag-dessert and then mag-coffee to cap up our Binondo food vlog. So yun, nabasa ko rin pala ang 1919 Grand Cafe. Ano pala siya, this building used to be HSBC headquarters between 1919 to 1922. So ganun niya siya katanda ang building pero napakaganda. Anyway, pasok na tayo dito guys. Ganda ng pintuan guys. Alright. Wow. Okay. Ganda ng interior guys. And nandito kami sa long table. Kuya, anong bestseller nyo dito pagdating sa mga frap? Mocha frap po. Okay. Mocha frap. Okay. Sa hot naman, dalawang option, no? Kaya to, Sige. Bali yung frap nyo, ito lang din, ano? Dalawang option. Dalawa lang talaga. Okay. O sige, mocha frap na lang po. Thank you, kuya. Ano lang tayo dito? Dessert and coffee. Para chill na tayo, di ba? No? Dami natin nilakad kanina. Let's try their mocha frappuccino. So far, alam nyo, kahit sa ano pa lang, ambience pa lang niya, nakaka-relax sobra. Lalo na pag nanggaling ka dun sa kaguluhan ng Binondo, di ba? Ang saya ng Binondo. As in, sobrang vibrant. Plus nung gumabi na, sobrang daming ilaw. Yung mga Chinese lantern ba tawag doon? Kailangan malakas maka-Chinese vibe. Yun lang, medyo challenging kasi maraming restaurants na sobrang daming pila. But anyway, let's try their mocha frappuccino. Ano siya? Hindi siya sobrang tamis for me. Tapos, meron siyang aftertaste ng parang medyo mapait ng konti. So, yun. So refreshing, guys. Perfect na perfect. Ngayon naman, guys, try natin tong cake na in-order. So, yan na siyang parang mamon. Ayan. May cream. And nasa loob, guys, yung taro. Ito siya. So this one is taro mango, no? Taro mango. Taro cloud. Taro cloud, yung pa rin totoong pangalan. Let's try this, guys. Cheers.
Meron siyang tamis guys, yung cream. Matamis actually yung cream, pero hindi sobra-sobra. Pero nababalance because of the taro. So kung order kayo nito guys, better to order the big one. You know, kasi that's 580 pesos. Unlike na pag personalized ang in-order mo, that's 210 pesos. Okay, one more pa nga. Hindi ko pa masyado ma-explain. For me, hirap i-rate. Just because, kasi yung ambience nila guys, ibang klase. Sobrang ganda. So, rate natin to 8 out of 10. So guys, for the last part, para sa aming honest recommendation, tatanungin ko sila isa-isa kung ano yung best food na try nila. So, para hindi rin maging bias, since walo rin kami kung ano yung food na pinakamaraming sinagot, that means that's the best recommended must try food dito sa Binondo. So, start tayo kay Ate JR. Yung siopaw, toasted siopaw. 1 point for toasted siopaw. Shanghai toasted siopaw. So guys, dalawa na yung siopaw, no? Yun yung una-una natin actually kinain. Try natin si Madam Jenny. Ate Henny, what's your must try? Must try sa food trip natin kanina is yung pusit na tagta 10 pesos. Bakit ganun? Masarap eh. Lumaban yung pusit. Kasi 10 pesos, no? Tapos masarap yung sibuyas, pati yung suka. Tapos naman tayo, huli natin si Miss Beth kasi iba si Miss Beth mag-explain eh. Okay, ano sa'yo? Ay, wait, hindi pa yung camera. Special fried rice sa Delicious. Bakit special fried rice? Special siya eh. Hindi, gusto ko talaga siya. Kahit dati pa. Special fried rice? So, ilan na yun? Oh, yeah. Best sa'yo, best. Shanghai fried siopaw. Shanghai fried siopaw. Okay, so for 3 points na yung Shanghai Fried Siopaw. And then, Miss Tyne. Miss Tyne, sa'yo na Miss Tyne. Sige, dito lang sa side. Pusit de. Ay, ano din. Pusit? Oo. Wala, lalaban yung pusit, guys. Siyempre si Miss Beth. Miss Beth, sa'yo, ano? Ako yung yung kuchay lang. Kasi balance yung lasa niya sa akin. Balance. Ayun talaga. Paano ka din naman Okay siya. Balance siya. Parang, kasi like yung siopaw natin, medyo, hindi siguro para sa akin sa personality ko. Oo. Masyado na siya malasa sa akin. Oo. Eh yung parang nandun, pati yung sauce. Sauce ba tawag doon? Light lang kasi sa ibang, Ang hirap, di ba? Food review and honest review, no? And sa akin, fried siopaw. Ha? Fried siopaw, guys. Yun ang sa akin. Sobrang refreshing niya. Tapos, parang, di ba sa dami na nakain namin, na-try, parang gusto pa rin namin bumalik doon na bitin. Pero talaga pinigilan namin kasi para mas marami pang matry. So, yun, ang aming honest recommendation. So, ang nanalo, guys, ay fried siopaw. And fried siopaw ng, ang pangalan nun? Shanghai fried siopaw, guys. Tapos yung number 2 ay, tapos guys, siguro yung pusit nagiging siya, no, na nakokontrol niya lahat ng kinain mo. Sa sobrang dami mo nakain, tapos malalasa, tapos masasarap din naman. Pero bigla na lang siguro pumasok sa isip ni Ate Jenny, tsaka ni Miss Tyne yung pusit. Kasi bukod sa 10 pesos, nabalance niya yung umay. That ends our food trip dito sa Binondo. And kung nag-enjoy kayo, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Bye! Hindi magbabay kayo, Mi. Bye! Parang wala nang energy, Mi. Bye!